ang bangungot ng kahit sino sigurong lalaki. Ang maputulan ng ari. Bagay na nangyari kamakailan sa isang mister sa Baguio City. At ang gumawa nito sa kanya, walang iba kundi ang kanyang misis. Nagdilim na rin yung isip ko. Kinuha ko lang yung kusilyo. Pinutol niya bigla akong napasigaw. Marami ng dong lumuwas. Kala ko mamamatay na ako. Bakit humantong sa puntong si misis? Pinutol ang kaligayahan ni mister. Sinisigaw ko rin yung karapatan ko para hindi na rin ako masaktan. Ang suspect nakakulong ngayon sa istasyon ng pulis na ito sa Baguio. Itago natin siya sa pangalang Agnes. Abot hanggang sukdulan na raw kasi ang di umano pagtataksil ng kanyang mister. Kaya hindi na raw siya nakapagpigil. Nagawa ko po sa kanya yun dahil punong-puno na ako. Taong 2012 nung nagkakilala sina Agnes at Jovencio. Nagkahulugan ang loob, nagpakasal, nangakong walang makapuputol sa kanilang pag-iibigan. Pero sa kanilang pagsasama, Anong chismis ang pinagsasasabi mo doon sa kapitbahay natin? Na nang bababae ako? di umano si Mrs. sinasaktan ni Mister. Binubugbog niya ako. Hindi ko binubugbog ang asawa ko. Meron na ho siyang record na bugbog sarado ako na dito na halos maligo ako sa sarili kong dugo. Makipaghiwalay na po ako, ma. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Hanggang si Jovencio nagtrabahong barker sa Pangasinan at sa puntong yon, napansin daw ni Agnes na may kakaiba. Dati nung isang linggo nandiyan na siya. Pero nung tumagal-tagal, buwanan naman siyang pumupunta sa akin. Napakalamig na rin daw ng pakikitungo ni Jovencio sa kanya sa tuwing binibisita niya ito sa trabaho. Gusto na niya akong pauwian agad. Kaya si Agnes kinutuban. May babae siya doon na sinusuportan niya. Hindi ako nagbababae. Talagang siya ay silosa. Hanggang meron siyang nakumpirma. Umaga nitong July 6, ang kakauwi lang mula Pangasinan na si Jovencio. Pero siya tayo. Nakipag-inuman si Agnes, nakitagay rin. Ako, aminin ko ma'am, nakainom ako pero mga 4 shots. Hanggang niyaya raw siya nang nooy lasing na niyang mister na maglabing-labing. Pero sa gitna raw ng kanilang pagtatalik, si mister di umano ang nasambit. Mabuti pa yung isa. Ibang pangalan. Ano ba? Sabi niya sa akin may babae raw ako. Hindi ako nagbababae. Talagang siya ay silosa. Ay! Ano ba? Hanggang sa hindi na raw matanggap ni Agnes ang sunod niyang narinig sa kanyang kabiyak. Buti pa isa ka. Tanggap ko yung pangbubugbog niya sa akin noon pa. Pero hindi ko matanggap nung nagsobra na siyang nagloko at sineryoso na niya yun. Para raw nawala sa sarili si Agnes. Kinuha ko lang yung kusilyo. Pagdating niya po, nung bumalik doon sa kwarto, tapos nilalaro na niya yung sa akin. At walang kung ano-ano. Pinutol niya biglaan. Bigla akong napasigaw. Marami ng dong lumuwas. Kala ko mamamatay na ako. Saklolo ka ako pa. May concerned citizen po na tumawag po sa aming himpilan, kaya nakapag-responde po agad ang ating mga kapulisan. After po ng insidente ay talagang umalis po yung suspect. Ang mga doktor sinubukang ikabit ang naputol na ari ni Jovencio. Nakiusap siya, nagmakaawa siya na maibalik yung ari niya. Maibabalik pa kaya ang naputol na kaligayahan ni Mister? Samantala, sa Talisay City sa Cebu, isang babae naman ang naputol ang daliri matapos naman itong kagatin ng kalaguyo ng kanyang kinakasama. Ang usa ko ka kumingking is napasok di sa baba dito na niya pagpaak. Nya dito na nako siya nabuyan pag nakita na kog dugo.
Ang biktima, si Angele, na ang hinliliit sa kanang kamay. Buong puwersa raw kinagat ng ibang babae ng kanyang live-in partner nung sila'y nagpang-abot. Ato jud nga time, naghilak-hilak na jud ko ato. Katong pagitabo kita siya nga naputol akong kamot. Nitanaw ra siya nako, wala siya nitabang nako. Chill ra kay siya. Hindi gaya ng ibang magkarelasyon, si Angele ipinagkibit balikat lang daw nung unang nalaman niya na ang kanyang live-in partner na itago natin sa pangalang Vince may ibang babae. Nasakpan na ko siya, giaway jud nako siya. Activate na to ilang account, taghimo na sa siya lain account nga mag-chat sila balik. Ang di umano, isa pang karelasyon ni Vince, OFW, na itago natin sa pangalang Jane. Ningon man jud ang babae nga kanang buhaton na kontahan para makuha lang ko nun niya. Pero sa paglipas ng mga taon, wala raw itong paramdam sa kanya. Hanggang nagulat na lang daw si Angele na nitong Martes, bigla itong sumugod sa kanilang bahay. Tajud ko nga akong pares iyahang gisagpa og kaduha. Kapal ang mukha mo! Sinigay ko sa'yo lahat! Kuhaon niya ang yang kuhan kay gamit para sa yakon siyang amo. Ito gihatag nako. Pero si Jane, tila ayaw na raw paawat. Pati si Angele, pinagdiskitahan. Nga iya akong gibira pagawas. Okay ka lang ba? Ako pa siyang gibira mo tong nagbugno mi gawas sa kwambalay. Kuwang kamot nakakambras na siyang na. Yung sa! Hanggang naghalo na nga ang balat sa tinalupan. Ang kayo mukha mo! Ang usa na ko ka kumingking is napasok dahil sa baba dito na niya pagpaak. Nya dito na nako siya nabuyan pag nakita na kog dugo. Hinliliit ni Angele sa kagat ng kanyang karibal, naputol. Wala na nakita ang kanang kaputol. Niya basin ko nun kanang natun niya. Importante jud kay niya ako ang kuan ako ang kamot. Kay ilig kay nang kanya siya nga right side. Mao jud ni ang kanang pinaka kusgan nako. Diri ko kanang magsuwat. Maaaring umabot ng mula 6 na taon at 1 araw at 12 taon ang pagkakakulong sa salang mutilation kapag ito ay napatunayan sa korte. Sinubukan ng aming team na kunin ang panig ni Jane pero hindi siya sumagot. Ako lain gibasulan ko na ako lagi kinabuhi. Nga nangunani ko kay una kay Angeli. Pasilong lang ko niya sa akong nabuhat. Mga ilang po ko nilang sorry. Pasaylo. Gaplano jud ko ato nga ako siyang buwagan kay kanang grabe na kayo ba. Kanang ilang gibuhat nako. Samantala, balikan natin ang kaso ni Jovencio. Pinutulan ng ari ng kanyang misis gamit ang kutsilyo dahil sa selos. Kinuha ko lang yung kutsilyo. Nagdilim na rin yung isip ko. Pinutol niya biglang. Agad siyang isinugod sa ospital para maibalik ang tinagpas niyang ari. Nagre-recover yung pasyente from the operation. Obserbahan namin yung status ng ari niya. Ang pinaka-worst naman na pwedeng mangyari, mamatay yung mismong ari na napagdugtong. Kasi nga, kailangang tanggalin. Maiiwan na lang yung ihian niya. Yun na lang yung parang natitirang magiging function niya para lang may labasan ng ihi. Pero yung ibang gamit ng ari, like yung gamit sa pagkikipagtalik, mukhang hindi niya magagamit. Ang misis na si Agnes, sumuko rin sa mga otoridad. Wala akong balak na tumakas po. Talagang susuko ako kasi hindi ko may tatakbo ang batas. Tanggap ko yung pangbubugbog niya sa akin noon pa. Pero hindi ko matanggap nung nagsobra na siyang nagloko. Tandaan natin na hindi ka tanggap-tanggap yung pambababae ng asawa. Hindi tinitiis pero dapat din matiyak mo nun, ito ay hindi na maulit pa. Huwag matakot na humingi ng tulong sa mga kaibigan, sa mga pinagkakatiwalaan para makaalis sa isang mapang-abusong relasyon. Wala namang masama magalit. Natural lang magalit. Ang problema yung gagawin mo sa galit mo. Baka may ibang paraan dito. Imbes na putulan mo, pwede kayo mag-usap. Panahon na para mag-desisyon kayo kung i-retain niyo yung pagiging mag-asawa niyo o hindi. Patawarin mo ko lakay. Nagawa ko hindi sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tanggap ko po kung anong parusa po na ibibigay sa akin. Sa anumang relasyon, kapag naputol ang tiwala, mahirap nang maibalik ang dating pagtitinginan
At ang naputol ding kaligayahan. Ang tanyag na obra ng National Artist for Painting na si Fernando Amorsolo ninakaw mula sa isang private museum sa Negros Occidental. Ang pagnanakaw nakunan ng CCTV. Sino kaya ang mga mapangahas na salarin? Piping saksi sa makulay at marangyang pamumuhay ng isang tanyag na pamilya sa Silay Negros Occidental ang ancestral house na ito. Ito ang 2 palapag na tahanan ng pamilya Hofilenya. Itinayo noon pang 1930s na kalaunan ginawang museum ang Hofilenya Ancestral House. Ang bahay nito tinayo ng 1934. Tinayo ito ni Manuel Hofilenya para sa asawa niya na si Hilda at para sa mga anak niya. Ako ang youngest child ng family ni Manuel Hofilenya. Hindi lang ang mga lumang kagamitan at kasangkapan ng pamilya ang makikita rito. Pati na ang napakalaki nilang art collection. Mga obra ng mga pinakapipitagang alagad ng sining ng bansa. Ito yun kay Hidalgo, kasama ni Juan Luna, na nag-join sila sa competition sa Paris before. Kay Ben Cab, kay Manansala, Sunken Garden ni Sang UP. At ang isa sa pinakatampok dito, ang painting ng national artist na si Fernando Amorsolo. Nagbid yata may parehong itong Amorsolo painting sa Makati noong 2019. Almost 47 million. Kaya halos hindi raw maipinta ang mukha ng pamilya Hofilenya nung kamakailan lang ang painting na ito ni Amorsolo ninakaw. Pasado alas 11 ng umaga, pag-akyat ko dito, nakita ko wala na yung painting nakasabit dito. Ang pagnanakaw nakuhanan sa CCTV. Sino ang nangahas na nakawin ang obra maestra ni Fernando Amorsolo? We pray that mabalik po yung Amorsolo painting. Yung pinaka-development natin is, una, yung isang suspect is... Ang ninakaw na obra, ang painting na Mango Harvesters. Ipininta ni Amorsolo noon pang 1936. Makikita rito ang isang babaeng nakabarot saya, kasamang isang bata at lalaki habang nag-aani ng mangga sa nayon. Ang tinatayang 12 by 18 inches na painting, parte ng koleksyon ng yumaong si Ramon Hofilenya. Si Fernando Amorsolo at si Ramon Hofilenya, nag-a-attend yan sila ng mga art exhibits. Doon sila nakakilala, so naging magkaibigan sila. Hanggang binili niya ang isang painting ni Fernando Amorsolo na may pangalan Mango Harvester na sana magiging 88 years old na ngayon. Pinapakita ni Amorsolo na ang pag-aani ay isang way of life, kung kaya sama-sama na ginagawa ng mga tao yun at masaya silang ginagawa. Si Fernando Amorsolo, tinaguri ang The Grand Old Man of Philippine Art dahil sa kanyang napakalaking kontribusyon sa sining at kultura ng ating bansa. Pinapakita sa mga paintings niya, usually nagtatanim, yung scenery. Makikita mo din doon yung appreciation niya sa beauty kasi karamihan sa mga paintings or portraits niya magagandang babae. Taong 1972, itinanghal siyang kauna-unahang pambansang alagad ng sining o National Artist ng Pilipinas. Si Amorsolo kasi pinakasikat na pintor sa kontemporaryong panahon. Lahat ng mga paintings niya ay talagang priceless. Ayon sa isa sa mga tagapamahala ng museum na si Jimmy, ang mga nagnakaw sa painting, mga nagpanggap na bisita, umaga nitong July 3. Noong araw na yon, may mga 5 yatang tao umakyat sa taas. Sinamahan naman ng gardener kasi at that time walang tourist guide na naka-duty. Bumaba yung gardener para papasukin yung iba. Naiwan niya yung mga tao doon sa taas. Sunod na lang nilang napansin. Na-discover ng mga alas 10 ng umaga na nawala na yung painting ni Amorsolo. Pumunta po doon yung investigador po natin sa Theft and Robbery Section. Nakita po namin doon sa initial na video ng CCTV kung sino yung kumuha ng painting.
ang painting ni Amorsolo. Puspusan ngayon ang isinasagawang investigasyon ng mga pulis para matukoy kung sino ang mga nagnakaw sa painting at ang pinakamatibay na ebidensya, ang CCTV footage kung saan nahuli cam ang pagtangay sa obra. Sa kuhang ito ng CCTV, sa ikalawang palapag ng museum, makikita ang 5 bisita. 2 sa mga ito, nakasuot ng sombrero at face mask. Kapansin-pansing parang may sinisilip-silip sa ground floor bago nila nilapitan ang Amorsolo painting. Ang lalaki, tinignan pa ang likod ng painting at nung tumalikod na ang mga kasabay nilang bisita, dali-dali niyang tinanggal ito mula sa pagkakasabit sa dingding at dinala sa katabing kwarto. Ang isa sa mga bisita, tila napansin agad ang nawawalang painting. Habang sa kuha namang ito ng CCTV sa pinasukang kwarto ng lalaki, makikita kung paano niya ipinasok ang painting sa dala niyang bag. Ang suspect agad lumabas ng silid at sumabay pa sa pagbaba sa ibang mga bisita. Ang 2 suspect, dali-daling sumibat, dala ang Amorsolo painting. May dumaan po na pedicab, doon po sila sumakay, nagpahatid po sa plaza. Sa CCTV footage namang ito, nakuha mula sa plaza, makikita ang 2 na sumakay ng jeep patungong Bacolod City. Ang isa sa mga suspect, natukoy na raw ng mga pulis, bagamat hindi pa raw nila ito pwedeng pangalanan. Yung isang person of interest po natin, nalaman po natin na may mga previous case pa ito dito sa Bacolod noong 2022. Nakasuhan din po siya dito ng theft. Yung unfortunate theft ng Amorsolo painting. It's a big impact because almost all the prominent Filipino masters are in the museum. It is denying the locality of an opportunity to witness a work of a national artist. Nito lang Biyernes, nakarating sa mga pulis ng Silay City na ang ninakaw na Amorsolo painting sa Hofilenia Ancestral House namataan di umano sa Maynila. Nagbid yata may pareho itong Amorsolo paint noong 2019, almost 47 million. Sino ang nangahas na nakawin ang obra maestra ni Fernando Amorsolo? This is the missing painting. Susunod na, painting ng national artist na si Fernando Amorsolo ninakaw. Nito lang Biyernes, nakarating sa mga pulis ng Silay City na ang ninakaw na Amorsolo painting sa Hofilenia Ancestral House namataan di umano sa Maynila. I'm very comfortable with telling you and everyone that this is the missing painting. Sino ang nangahas na nakawin ang obra maestra ni Fernando Amorsolo? 2 tao po na nahuli dun sa QC is hindi po dun tugma sa person of interest po natin na nakita sa CCTV. Yung 2 pong nagnakaw, may contact po sila. Yun po yung nag-utos sa kanila at nag-finance na kukunin yung painting. Mula dun po sa airport ng Iloilo. Dinala po ng 2 suspect po natin sa Manila at inabot po doon sa nag-utos sa kanila. Yung nag-finance naman na to, kakilala niya lang yung naghatid. Hindi nila alam na ganun yung laman ng sakubag na dinala nila. Ang mga suspect ay maaaring sampahan ng kasong theft. Sa kaso pong ito, kung ang painting ay nagkakahalaga ng higit 2.2 million pesos, ang parusa ay nasa 10 taon at 1 araw hanggang 12 taon na pagkakakulong. Sa kasong ito ng isang Amorsolo painting na masasabi nating national treasure, masasabi nating ito ay priceless, but base sa assessed value now which is 50 million, ang magiging computation po nito ay 1 year for every 1 million in excess ng 2.2 million for as long as hindi lalagpas ang total ng 20 years na pagkakakulong. Hinihikayat natin ang publiko na tumulong sa pag-alaga sa ating kulturang Minana, lalong-lalo na ang mga paintings na nakadisplay sa mga museo, sa mga gallery. Dahil ang heritage na ito ay hindi lang para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, papatuloy pa rin kami and then nagdagdag kami ng mga CCTV and guards. Ang painting na ito ni Fernando Amorsolo at ng iba pa nating mga national artist o alagad ng sine, yaman ng ating kultura na sisilayan dapat ng maraming Pilipino at hindi lang nasa kustodiya ng mga kriminal.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.